ano ba ito naganap na ito? Bayad na sila, may deed of absolute sale sila, kompleto na ang bayad nila kasi way back 2017 pa ito. Tama ba, Rio? Yes, opo. Settle na kaagad nila yan. Settled na. Pero nitong December ng last year, 2024, bigla na lang silang nakatanggap galing sa Pag-ibig na inaalok sila na bilhin ang lupa na nabili na nila. Yes, opo. Nakakaloka. Si Ma'am Hana po, tama ba? Napatayuan na ninyo ito ng bahay? Opo, ma'am. Okay. Kailan ba ninyo binili yung lupa? Mga 2017 po, ma'am, hinulugan ko po siya ng good for 10 months. Okay. Tapos, mga 2018 or ganon, na-cash ko na po siya. Okay. Magkano lahat-lahat ang naibigay ninyo bayad sa lupa, ma'am? Bali, fully paid po siya is 270,000 po. Ay, na-cash, pag kinash daw po is discounted po kami ng 50,000. So, bali po yung nabayaran ko is 224,000 po. Si Ma'am Milagrina Ramos, ma'am, magkano naman po ang binayad ninyo? 2,050, madam. Kayo po ba ay nakapagpatayo rin ng bahay dyan, Nanay Milagring? Opo. Kailan naman nabuo, natapos yung bahay? 2020, pagkatapos ng pandemic. Ma'am Estela, magkano po ang nabayad ninyo? 270,000 din. Okay, so more or less, mga ilang square meters po ito? It's 110 square meter. Tapos, nakapagbigay na rin po ako ng pang-transfer ng, ng title. Yung fee, hiningiin din ako. Anong pangalan ng subdivision? May pangalan yung subdivision eh. Kanina nakita natin. So, tatlong subdivision po ito. Ito yung first po is yung Villa Pura subdivision, Okay. Kayland subdivision, and Panorama Heights subdivision. Lahat po That's ito correct po. is sa Pampanga and Tarlac. Si Ma'am Minerva Figueroa, ikaw, magkano naman ang nabayad mo? Ma'am, bali 224,000 din po, ma'am. Cash po yun. Cash naman. At napatayuan mo na rin ng bahay ito? Ma'am, bali nag-ano po kami, parang hinold po namin yung pagpapatayo ng bahay kasi po hinihintay po namin yung titulo. Kasi ang promise po nila sa amin, ma'am, is June 30 po, is mabibigay na po nila yung titulo po namin. Pero wala pong dumating. 2018 po. Lahat ito ay under Kayland Real Estate Developer Corporation. At yung iba, lupa lang ang binili, merong natayuan na ng bahay. Karamihan, natayuan na. Yes, opo. Diba? Nakakagulat naman talaga kung bigla na lang makakatanggap ka ng sulat na pinapabayaran sa'yo ulit. At eto pa ha, narinig natin, magkano ang mga binayad nila ranging from 220 to 270,000 pesos. Si Pag-ibig, the property will be sold at appraised value which as of January 18, 2025 is at 1,317,700 pesos. You may buy it directly through direct purchase via a housing loan with Pag-ibig provided you meet the eligibility requirements. Sir, ito pong Kayland Real Estate Developer Corporation is a legitimate developer po? Nalaman ko na ang may-ari pala ng Kayland is City Councilor po ng San Fernando. Okay. Then, tinignan namin yung records. May lisensya naman yung dalawa. Yung sa Mexico at saka yung sa may Tarlac. Nagtaka lang ako dyan na kasi mayroong binigay na papel si John dito sa akin na foreclosed property pala yan ng Pag-ibig. Opo. So, ang gawin siguro natin to, Panyera, no? Punta na lang siguro sila dito sa ating region and then mag-meeting tayo or mag-conference tayo together with the complainant and Pag-ibig para malinawan po tayo itong issues na to. Meron na po ba kayong na-encounter na similarly situated? Marami po yan na mga insidente na nabili po ng developer tapos itong property, itong subdivision po ay nakamortgage sa Pag-ibig. Okay. Nakamortgage yan sa Pag-ibig and then hindi po na-inform yung ating mga buyers dyan siguro. Kasi may kung tutuusin, di ba, bago tayo bumili, sana tinignan natin yung Yes, actually. Title po, kung mayroon bang mga encumbrance, sana. Minsan, ganun yung nangyayari na, of course, pag i-foreclose ng Pag-ibig, acquired asset na po yan ng Pag-ibig. Ang nakita po ninyong picture is actually, photo po yan ni Ma'am Raquel Pineda, who served as president of Kayland Real Estate. We are also trying to contact Ma'am Raquel, kasi hindi rin naman
fair kung hindi natin makuha rin yung kanya namang panig. Yes, At opo. saka hanggat sa maaari, we will want to make sure na merong kaayusan. Tanong ko po, kasi dito po sa mga resibo tsaka po sa mga pinirmahan namin, nakalagay po yung pangalan po ng asawa ko as a buyer as well as my name. It's on the paper din po. So, tapos ngayon medyo nagre-research ako na ang non-Filipino na ang foreign is hindi pwedeng magkaroon ng property sa Philippines, correct? Kung magkakaroon po ba ng problema yon or is just put my name on the title kung sakali pong gawin niya? Wala naman sigurong problema, maski nga lagyan na spouses, Yes. married to, parang gano'n eh. Oo. Basta ang importante lang is ikaw ang main. Bali nakalagay doon. That's all right So, may po. ibang- That's all curable. Mas malaking Opo. issue po na sisingilin kayo ng pag-ibig. Good Garcia. afternoon, Attorney Cedric Garcia. Hihingan po namin kayo, Attorney, ng siguro mga tips o mga kalakaran na dapat sundin ng isang nag-i-intend o gustong bumili ng lupa o property. Ang unang-una natin titingnan, yung tax declaration. Okay? Tingnan mo muna yung tax declaration yan kung nagbabayad yan ng amilyar. Okay. Pero tapos yung titulo, checkin mo kay RD. Okay. Pero may additional tayo na kung gusto mo talaga makasigurado, pumunta ka muna dun sa lugar kung nasaan yung property at ipagtanong natin doon sa barangay o yung mga kapitbahay kung sino pa talaga ang may-ari. Yun. Yan ang pinaka-practical way na malalaman mo na talaga bang yung nagbebenta sa'yo ay totoong may-ari at para malaman mo rin kung ito ba ay bayad sa amilyar o meron itong kinakaharap na utang. Tax deck ba? Madali lang po ba yun na ipa-imbestigahan or basta pupunta lang ako sa City Hall? Pero ngayon, yes, may requirements ang assessor's office. Okay. And kailangan mo mag-present ng SPA galing dun sa may-ari para makuha mo yung tax declaration Yun. nung titulo. Okay. At ibibigay naman talaga ito ng may-ari kung talaga siya ang legitimate na may-ari. Di ba? Ba't naman Yes niya po. ipagkakait sa'yo? So, Tama po. what about po yung sa titulo? Pagka marami akong naririnig, ipasilip ninyo ang titulo. Ano po ba ibig sabihin ng ipasilip ang titulo? Okay. Ipasilip ang titulo kasi tatandaan po natin, ang titulo ay dalawa ang kopya na yan. Okay. Isang kopya na hawak ng may-ari at isang kopya na hawak ng RD. Now, ang titingnan ninyo sa database namin ay yung copy ng RD. Okay. Makukuha mo ang kopya ng titulo kung let's say, nakakuha ko na yung Xerox copy or binigyan kayo ng Xerox copy ng may-ari. Pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na registry sa inyo at ipacheck mo kung yung ba ang titulong nasa database namin. Mga magkano po kaya ito, sir? Libo po ba? Usually ho yan, mga 700 hanggang 800 po. Okay na yun. Kaysa naman sa bumiyahe pa akong papuntang Bicol. Para sa K-Land Real Estate Development Corporation, kung sino man po ang inyong mga kinauukulan ngayon, mga officials, makipag-coordinate dito sa amin para naman po mabigyang linaw rin ang sa panig ninyo kung ano po ba ang mga transaksyon na ito and how we can address it. Yes, opo. Question lang po, attorney, kasi usually ito po yung hinihingi ng ating yung mga navi-victim po nitong mga na-scam or hindi natutupad na mga contract. Ito pong authority to sell from this wood, usually ito po yung hinihingi pag fina-file po sa NBI or sa CIDG. Ito po ba ay may bayad or ano po ba yung process ng this wood para makahingi ng copy itong mga naging victim po ng mga scam ng real developer po? Dalawa po, pwede pong walang bayad pag sulat lang. Okay. Pag humihingi po sila ng certification, mayroon po tayong bayad yan. Opo. Usually magkano Mga yun, magkano attorney? po? 200, more than 200 pesos. The other side of it is kung wala, certification din na hindi registered. Yes po. Yes Parang po. ano ito? Senomar. Lahat po ng other concerns natin is pwede na natin yan ma-discuss with DSUD po ng Region 3 and makikipag-coordinate kami sa inyo right after this call para po ma-schedule natin with DSUD. So as of now po, kami po ay magpapasalamat muna kay Attorney Lyndon Hontilla sa pagsagot po ng aming mga queries and mga Kahit na baha. yes, kahit bumabaha at umuulan,
si Attorney Lyndon Hontilla, ang Regional Director natin ng DSUD Region 3, and as well as kay Attorney Cedfrey Garcia, ang ating Registry of Deeds dito sa Mandaluyong City. And as well as mga ma'am, maraming salamat din po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi. Wag po ninyong ibababa, i-coordinate po off-air para po malaman ninyo kung ano pang mga kakailanganin, and we can facilitate po yung next steps tungkol dito sa mga transaction ninyo.